At sa umaga pong ito, ang ating pong itatalakay ay ito pong sakit na kung tawagin po ay ang tigdas. At ayon sa mga eksperto, ang tigdas ay isa sa mga nakakahawang sakit. Ayon po sa kanila, nahahawa ang sinumang hindi protektado laban sa sakit na ito sa pamamagitan ng pagpasok ng virus sa ilong, mga mata o ng hangin may taglay na Rubella virus. Dagdag pa po nila na nagkakaroon ang tao nito sa pamamagitan ng paghipo sa mga bagay na mayroong Rubella virus at pagkatapos ay idadampi ang mga kamay sa mga mata, sa bibig at sa ilong. At ayon pa rin po sa mga eksperto, may dalawang uri ng tigdas. Ang una po rito ay ang tinatawag na red measles. At ayon po sa kanila na kapag pinag-uusapan ang sakit na tigdas, ang red measles ay karaniwang tinutukoy. Ang tigdas na ito ay dulot ng Rubella virus. Kapag lumala, maaaring ito'y magdulot ng infeksyon sa tenga, punya o pamamaga ng utak o ang tinatawag na encephalitis. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang ikalawang uri po naman ng tigdas, ito po ang tinatawag na German measles. Ayon po sa kanila, ang German measles ay dulot naman ng Rubella virus. Tinatawag din itong 3 araw na tigdas at mas banayad kaysa karaniwang tigdas. At ayon pa rin po sa mga eksperto, kapag ang mga laway o hininga ng taong may Rubella virus ay tumama sa ibabaw ng anumang bagay, ang virus na dala nito ay maaaring makahawa pa rin sa loob ng ilang minuto. At ayon pa rin po sa mga eksperto, naririto naman po ang mga sintomas ng tigdas. At ayon po sa kanila, ang mga sintomas ng tigdas ay maaaring magpakita mula ikapito hanggang ikalabing-4 na araw mula na ang tao ay magkaroon ng virus na ito. At ang mga sintomas nito ay ang mga sumusunod: taas na lagnat, pag-uubo, pagkakaroon ng sipon, pagluluha at pamumula ng mga mata. At ayon pa rin po sa mga eksperto, pagkalipas ng 2 hanggang 3 araw mula na magpakita ang mga sintomas, ay mapapansin ang mga Koplik spot o mga mapuputing pantal sa loob ng bibig. At ayon pa rin po sa kanila, pagkaraan ng 3 hanggang 5 araw, matapos mag-umpisang lumabas ang mga unang sintomas, ay magkakaroon ng mga pamamantal sa balat. At ayon po sa mga eksperto, narito naman po ang pamamaraan upang gamutin po ang tigdas. At ayon po sa kanila, na ang pasyente ay kailangang punasan ng maligamgam na tubig 3 beses sa loob po ng maghapon. At ayon pa rin po sa kanila, ay panatilihing may malamig na pumento sa noo para sa sakit ng ulo. At ipinapayo po ng mga eksperto na gumamit po ng ice pack para po dito. At kung wala po namang ice pack, ay pwede rin po namang gumamit ang pasyente ng malinis na bimpo. At ito lang po ang kanyang gagawin. Ibababad po ang malinis na bimpo sa malamig na tubig. Mas maganda po kung ito po ay nilagyan ng yelo. Pagkatapos po ito pipigain at ito pong palaging idadampi o itatapal po sa kanyang noo. At kung may ubo po naman ng pasyente, ay pinapayo po ng mga eksperto na kinakailangan pong pumentuhan ang kanya pong dibdib at likod. Ito naman po ang mga pamamaraan. Magpapakulo po ng tubig at kukuha rin po ng bimpo at ibababad po ang bimpo sa tubig na mainit. Pipigain at ito naman po ay ipupumento o idadampi po sa kanya pong likod at dibdib 2 beses nga po sa loob ng maghapon. At naririto naman po ang mga halamang gamot na gagamitin po ng pasyente kung siya po ay may sakit na tigdas. At kung meron pong lagnat po ang pasyente, ayon po sa mga eksperto ay kumuha lang po ng 1 dakot o 2 tasa po ng dahon po ng lagundi. Po ay kanyang pakukuluan ng 10 minuto. At narito naman po ang mga dosage. Kapag po sanggol ang painumin, ay 1 kutsarita na pinaglagaan nga po ng dahon ng lagundi at ito po ipainom sa kanya 3 beses po sa loob ng maghapon. At sa mga bata po naman na may edad mula 7 hanggang 12 taong gulang, ay ito po ipainumin po naman ng kalahating baso na pinaglagaan din nga po ng halamang gamot na ito. At ito po ipainom sa kanya 3 beses din po maghapon pagkatapos pong kumain. Para naman po sa matatanda, ay 1 basong pinaglagaan din po naman. At ito po ipainom sa kanya 3 beses din po sa loob ng maghapon pagkatapos pong kumain. At ayon pa rin po sa mga eksperto, narito naman po ang halamang gamot na gagamitin kung ang pasyente po naman ay magpapasikal po ng tigdas o para po makalabas lahat sa loob ng katawan. Pinapayo po ng mga eksperto ay maglalaga po lamang ng 2 kutsarang buto ng kulantro sa 1 tabong tubig. Narito naman po ang mga dosage.
Kapag po matanda ang iinom, ay isang tasang pinaglagaan nga po ng buto ng kulantrong ito at ito po ay paiinom sa kanya 3 beses sa loob po ng isang araw pagkatapos pong kumain. Bata po naman na may edad mula 7 hanggang 12 taong gulang ay paiinumin po siya ng kalahating tasa po naman ng pinaglagaan ng halamang gamot na ito at ito po ay paiinom sa kanya 3 beses din po sa loob ng maghapon pagkatapos pong kumain. At kung sanggol naman po ang painumin, ay isang kutsarita po naman na pinaglagaan din po ng halamang gamot na ito at ito po ay paiinumin din po sa kanya 3 beses din po sa loob ng maghapon pagkatapos pong kumain. At narito naman po ang pangalawang paraan para nga po mapalabas lahat ang tigdas sa katawan. Maglalaga po ang pasyente ng pangkaraniwang itlog na manok. At ang ipakakain lang po sa kanya ay yung pong kulay pula nito. At sa matatanda po naman, kailangan po siyang pakainin ng 2 pula po ng itlog na ito sa loob po ng isang araw. Kung bata po naman na may edad mula 7 hanggang 12 taong gulang, ay pakakainin po naman siya ng 1 po ng pula ng itlog na ito. At may ekspertong ipinagbibili ng mga eksperto na habang mapula po ang kulay ng tigdas ay wag na wag po nating paliliguan ng pasyente dahil baka po makalubog ang tigdas o makapasok mula sa loob ng katawan at ito po ay maging sinhi ng kamatayan po niya. At narito naman po ang halamang gamot na siya pong gagamitin sa pagpapaligo po sa sanggol o bata na mayroon pong tigdas. Ito po ay gagawin sa pasyente kapag po tuyo na ito pong nasabing tigdas sa balat. At ito po ay ang halamang gamot na kung tawagin po ay kamuting kahoy. Ang gagawin lang po dito, kukuha po ng isang buo ng laman po ng kamuting kahoy at ito po ay aalisan ng balat at ito po ay yayadyarin. At pag ito po ay nayadjad niya, ito po ay kakatasin ang isang tasang kamuting kahoy at lalagyan po ito ng kalahating planggana ng tubig at ito po ay pakukuluan at ito po ay palalamigin at lalagyan po ng isang kutsarang gawgaw at ibababad po ang sanggol sa loob ng 10 minuto. At ang pamamaraan pong ito ay ginagawa upang mapahupa po ang pangati ng katawan. Subalit ayon pa rin po sa mga eksperto, maaari din po namang maiwasan ang pagkakaroon po ng tigdas sa pamamagitan po ng bakuna na napatunayan na po na mayroon pong 97% na mabisa laban nga po sa tigdas. So mulit-muli, inyo pong sanang subscribe ang aking pong YouTube channel and then share and like. Ganyan din po, huwag niyo pong kalilimutan na i-click po ang notification bell para po kayo ma-update sa lahat po pong i-upload na mga videos. Kaya po sa ating pong lahat, sundin lang po natin ang ipinapayo po ng mga eksperto at sagot ko po ang inyong kalusugan gamit po ang mga herbal at mga natural na paraan. Maraming salamat po.